Sa Camiguin naman, nag-ikot ngayong araw si Mayor Rodi Duterte pero muntik nang hindi matuloy ang kanyang campaign rally matapos umanong harangin ang kanyang mga supporter. Umaaksyon si Mia Reyes. Abala pa rin sa pag-iikot si Davao City Mayor Rodrigo Duterte ngayong Miyerkules Santo sa probinsya ng Camiguin. Ikinampanya niya ang federalismo at nagsagawa ng campaign rally sa Freedom Park. Pero bago yan, muntik ng mapurnada ang kampanya matapos umanong tanggalan ng power supply ang stage. May mga humaharang din daw sa mga taga-suporta ni Duterte na dumalo. Duda ang ilan, may kinalaman dito ang ilang incumbent officials. They will identify you pag makikita kang nag-join. You will be removed for peace. You will be deprived of health. Sa post ng aktor na si Oyo Boy Soto, sinabi niyang hinaharang daw ang mga sasakyan ng Duterte supporters. Sinubukan namin kunan ng pahayag si Governor J.J. Romualdo pero wala pa siyang pahayag hanggang sa ngayon. Si Mayor Digong naman ipinagkibit balikat lang ito. Pukok na style yung, alam mo na, the usual rural, parochial, because of the feudal. That's the reason why dapat talaga palitan. Basta pag isang pamilya siya for so many years, wala na. Hindi bale, there's always a time for reckoning for that. Just make sure that their candidate will win. Pagkatapos nito, diretso sa Misamis Oriental ang alkalde. Ngayong Holy Week break, time out daw muna sa kampanya ang Duterte Camp. Sa bahay lang daw ang alkalde kasama ang pamilya. Hindi binigyan ng permit si Mayor dahil hindi siya kumbaga kagrupo ng gobernador o mayor, kaya hindi siya binigyan. Alam po natin na sistema rito sa Camiguin kahit sobrang hirap. Pag hindi ka nila awak, hindi ka pwedeng basta-basta makakapasok. Pag awak ka nila, welcome ka. Without the permit, organizers built a makeshift stage for Duterte. Locals were allegedly told not to provide electricity, so organizers rent a generator. Speaking their language, Duterte condemns the sabotage as a violation of voters' rights. Constitutional right, protektado ng eleksyon. Kinahanglan makadungog ang mga tao. Hindi mo pwedeng i-control na. Dili niya, ministerial ng permit. Para lang sa pagkuha mga traffic, magbaysan ang pulis kung kunin mo na at hindi mo agi. He loses no time in condemning political elites. Ang Pilipinas inakontrol sa mga may kwarta o mga bilyonaryos Manila. Kinsa kani ng ilang partido, ng ilang mapilian, nagmugna na sila. Ilan lang interes ang kinasunod. Some members of the audience poke fun at the Liberal Party slogan, Daang Matuwid. Rimban says Camiguin voters won't be swayed by patronage politics. Ang mga tao ngayon marunong na mag-isip kasi ikaw naman mismo susulat sa balote. So, ang mga tao ngayon taga-Camiguin ngayon, kami, mga taga-Camiguin, alam namin kung sino talaga ang karapat-rapat namin iboto. Duterte's next stop is Hingoog, a city in Mindanao known as Kingana Country, a family of Liberal Party stalwarts. Thousands show up to hear him. He slams Rojas for saying he only went to Tacloban after Super Typhoon Yolanda for a photo opportunity. Lingo kang Rojas, at tulong ako para magpakudak. Utang eh. Ginoo ko, kamong taga-Hingoog, pangita mo og litrato dito. Wa ko mo sugot hasta mga doktor og nurses akong giingnan. Ayaw mo pag-interview kay kamito na sa politika. Tanawa. Ako ang iyo ko mosugot. Nagpa-interview ko pag landing na ako sa airport sa Davao. Gipangutana ko kung sa, kwartas taga Davao eh. Sumusuot ko sa may gibuhat mo sa kwarta na mo. Medisina man, dito tanong sa bayute. Duterte inspires loyalty in some Hingoog residents. Hindi kami magboto ni Marojas. Basta kay Duterte kami magboto. Bakit ayaw nyo kay Mar? Basta ang nasa dibdib namin Duterte. So far, Duterte has a firm hold on Mindanao. A recent Pulse Asia survey shows he has 46% of respondent support. That fierce loyalty has consistently won Duterte top place in social media presence. Will it take him to the presidency? Piranada, Rappler, Hingoog City. Sa Camiguin naman, nag-ikot ngayong araw si Mayor Rodi Duterte pero muntik nang hindi matuloy ang kanyang campaign rally matapos umanong harangin ang kanyang mga supporter. Umaaksyon si Mia Reyes.
Abala pa rin sa pag-iikot si Davao City Mayor Rodrigo Duterte ngayong Miyerkules Santo sa probinsya ng Camiguin. Ikinampanya niya ang federalismo at nagsagawa ng campaign rally sa Freedom Park. Pero bago yan, muntik ng mapurnada ang kampanya matapos umanong tanggalan ng power supply ang stage. May mga humaharang din daw sa mga taga-suporta ni Duterte na dumalo. Duda ang ilan, may kinalaman dito ang ilang incumbent officials. They will identify you pag na makikita kang nag-join. You will be removed from for peace. You will be deprived. Ang alkalde kasama ang pamilya. Hindi rin binigyan ng permit si Mayor dahil hindi siya kumbaga kagrupo ng gobernador o mayor, kaya hindi siya binigyan. Alam po natin ang sistema rito sa Camiguin, kahit sobrang hirap. Pag hindi ka nila awak, hindi ka pwedeng basta-basta makakapasok. Pag awak ka nila, welcome ka. Without the permit, organizers built a makeshift stage for Duterte. Locals were allegedly told not to provide electricity, so organizers rent a generator. Speaking their language, Duterte condemns the sabotage as a violation of voters' rights. Constitutional right protektado ng eleksyon. Of PhilHealth. Sa post ng aktor na si Oyo Boy Soto, sinabi niyang hinaharang daw ang mga sasakyan ng Duterte supporters. Sinubukan naming kunan ng pahayag si Governor J.J. Romualdo pero wala pa siyang pahayag hanggang sa ngayon. Si Mayor Digong naman ipinagkibit balikat lang ito. Bukok na style yung, alam mo na, the usual rural, parochial, because of the feudal. That's the reason why dapat talaga palitan. Basta pag isang pamilya siya for so many years, wala na. Hindi bale, there's always a time for reckoning for that. Just make sure that their candidate will win. Pagkatapos nito, diretso sa Misamis Oriental ang alkalde. Ngayong Holy Week break, time out daw muna sa kampanya ang Duterte camp. Sa bahay lang daw Swayed by patronage politics. Yung mga tao ngayon marunong nang mag-isip kasi ikaw naman mismo susulat sa balote. So, ang mga tao ngayon taga-Camiguin ngayon, kami, mga taga-Camiguin, alam namin kung sino talaga ang karapat-rapat namin iboto. Duterte's next stop is Hingoog, a city in Mindanao known as Kingona Country, a family of Liberal Party stalwarts. Thousands show up to hear him. He slams Rojas for saying he only went to Tacloban after Super Typhoon Yolanda for a photo opportunity. Yung pang Rojas, at tulad ako para magpakudak. Utang eh. Hinuog ko, kamong taga-Hingoog, pangita mo og litrat. Kinahanglan makadungog ang mga tao. Hindi mo pwedeng i-control na. Dili niya ministerial ng permit para lang sa magkuha mga traffic, madbaisan ang pulis kung una kadiri mo agi. He loses no time in condemning political elites. Ang Pilipinas inakontrol sa mga may kwarta o mga bilyonaryos Manila. Kinsa kani ng ilang partido, ng ilang mapilian, nagmugna na sila. Ilan lang interest ang kinasunod. Some members of the audience poke fun at the Liberal Party slogan, Daang Matuwid. Rimban says Camiguin voters won't be